So mukhang nagpapanik po ngayon mga sangkay yung kampo ni Vice President Sara Duterte. Okay, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong sigalot ng politika sa ating bansa. Kasi nga po, nakaraan lamang, mga sangkay, nilaglag na nga po ng Supreme Court ang kanilang desisyon, no, tungkol po sa naunang impeachment laban po kay VP Sara. At negatibo, no? Hindi po sinang-ayunan. At ngayon mga sangkay, ang problema may papasok na panibagong impeachment. So alam naman po natin kung gaano kalakas mga sangkay ang impeachment na ito. Yung kay PBBM, panigurado mga sangkay, mababasura lang yon. Pero ang delikado ngayon yung kay VP Sara. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, eto nga po ang balita. Mukhang naninilikado ang ating Vice Presidente. No? Dahil ayon po dito mga sangkay, inihayag daw po ni Vice President Sara Duterte na matagal nang naghahanda ang kanyang mga abogado sa posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint laban po sa kanya. So, ang pinakamalaking bala dito mga sangkay, maliban po sa sinasabing USB, sinasabing account ni VP Sara o ng mga Duterte at yung mga pagwawaldas ng kaperahan, ang pinaka matindi dito mga sangkay, yung kay Madriaga. Kasi tatayo daw po ito as witness against the Vice President. So kung mangyayari yun, no? At kung may katotohanan, ang mga aligasyon, ang sinasabing bagman, delikado po dito si VP Sara. So ayon po dito, kampo ni VP Sara, tuloy-tuloy na daw po ang paghahanda sa posibleng bagong impeachment. Kasi nga po may paparating. Nakaraan nga, di ba, pinag-usapan po natin yung patungkol po mga sangkay na kumbaga ang good news, binasura ng impeachment, ang impeachment complaint na nauna ng Supreme Court. But the second is more powerful. Why? Mga sangkay. Kasi nakita na po ng mga pwedeng mag-file ng impeachment ang kumbaga error nung nauna. So dito, gagalingan na po nila nang sa ganun, wala na pong magawa ang Supreme Court. Actually, mga sangkay, marami nga po ang nagtataka bakit ganun daw po yung ginawa ng Supreme Court samantalang hindi na dapat sila mangingialam dahil hanggang sa Senado lamang po yun. Bakit pa raw sila nakialam? So ngayon, delikado ang sitwasyon ni VP Sara. Ayon dito, sa kabila ito ng desisyon ng Korte Suprema na tuluyang ibasura at ideklarang unconstitutional ang naunang articles of impeachment, ngayon po mga sangkay, naghahanda po sila. So, alam po nila ang posibleng mangyayari. Alam po ng kampo ni VP Sara ang paparating na dilubyo sa kanilang kampo. So, delikado ito kung hindi po nila mapaghahandaan. So, may kaunting panic movement po yan mga sangkay. Teka lang, paano nila, isa sa kailangan nilang gawin dyan, paano nila paano nila susupalpalin ang mga statement or yung affidavit, itong sinumpaan na mga impormasyon ni Madriaga. So, grabe yun, mga sangkay. Kung totoo yun, ito lang masasabi ko, kung totoo yun, yung mga isiniwalat ni Madriaga, mga sangkay, laban po sa mga Duterte, kasi ayon po sa kanya, siya daw po i-bagman. Guys, kahit ikaw ay DDS, maninibago ka talaga, o kaya magbabago po yung isip mo. Kasi imaginein mo kung yun ay totoo, kahit ako mga sangkay, kung totoo yun, kahit sinusuportahan ko pa, magbabago talagang iniisip ko. Kasi hindi yun yung nakikita natin. Halimbawa na lamang po yung sinasabi mga sangkay na
nakipag-ugnayan daw po sila VP Sara di umano ha, ayon kay Madriaga sa mga sinasabing drug lord, 'di ba? Para po daw magpondo sa kampanya. So, yun pa lang, kung totoo yun, mga sangkay, nakakapangilabot yun. Pero kung hindi, mapapahiya po yung impeachment complainant dyan, mga sangkay. Ayon kay Duterte, sa panayam, sa Netherlands, nagsimula na ang paghahanda ng kanyang legal team noong huling bahagi ng taong 2023. Okay. So, 2023, alam po natin yon na wala pa po si Madriaga at that time. Nasa panig pa po nila. So, ngayon, si Madriaga, na sinasabing bagman, nasa side na po ng kabila. Kumbaga, kumakalaban po kay VP Sara at handa pong tumistigo. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Kasi nga po, pwede na mag-file eh. 'Di ba? Yung good news nga po, para sa kanila, inilaglag na po ng Supreme Court yung naunang impeachment. Pero ang bad news, ang second impeachment complaint, na ngayon hindi pa po natin nakikita. So kapag lumabas yun, yari na. 'Di ba? Ibinahagi rin ni Duterte na inaasahan niyang maaaring may mga kasong ihahain laban sa kanya taon-taon hanggang matapos ang kanyang termino. Kasi, baga part of politics, we all know naman mga sangkay sa Pilipinas, no? Pero anong malay natin kung totoo yung mga bintang sa kanya, di ba? Hindi lang ngayon taon na ito, sabi ni VP Sara. Dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino, ay ganoon ang kanila ang gagawin nila. Magpa-file sila ng kaso, impeachment man o hindi. Pero ang kailangan dyan ibato nila, paano nila papatunayan yan? Kung totoo, kung madali lang naman kasi mag-akusa eh, di ba? Madaling magsabi, itong si ano to, loko-loko to, nagnakaw to, nagwaldas. Pero ang tanong dyan, gaano katibay yung inyong mga paratang? Okay? Pero, tingin ko mga sangkay, nagpapanik yung kampo ni VP Sara sa pangalawang impeachment eh. Kasi posible po talagang mag-proceed ito eh. Kasi alam naman po natin kung gaano yung buong kongreso ayaw po kay VP Sara. Sila Liviste lamang po yung may gusto. So, delikado dito si VP Sara. At kapag umantong ito sa trial, maglalabasan na po yung, halimbawa, si Madriaga, anak ng Toko, di malalaman ng marami yan. Tapos, pag pinabuksan yung bank account, doon na, mga sanggay, malalaman natin kung gaano kayaman sila former President Duterte. Ganun po ang mangyayari dyan. At kapag nalaman natin yun, kasi syempre, ang nakikita natin, barong-barong bahay lamang po doon sa Davao, di ba? Pero, behind of that barong-barong bahay, mga sangkay, ano ba talaga yung totoo? Kasi may mga nagsasabi, bilyon-bilyon daw po yung pera. Tapos kung meron man nun, saan nanggagaling? At ano-ano yung mga properties? Doon malalaman sa trial yan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.